Pinaliwala ng Malacanang ang banat ni Harry Roque na political persecution lang ang mga kasong isinampa sa kanya. Ang Justice Department naman, posibleng makipag-coordinate sa Interpol sa pag-aresto sa former Duterte spokesperson. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Biktima raw siya ng political persecution ng Marcos administration. Ito ang giit ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Pero ayon kay Yusek Claire Castro, normal lang itong gawing depensa ni Roque. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Ayon kay Castro, korte na mismo ang naghain ng valid warrant of arrest laban kay Roque sa kaso niyang qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot niya sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod dito, may ilang kaso pa raw na dapat kaharapin si Roque. Isa na ang pending sa Ombudsman mula pa noong 2023 ang umano'y land grabbing sa Bataan. Siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ipinag-utos nga ni PNP Chief Romel Marbil sa CIDG na mag-mobilize ng tracker team para arestuhin si Roque at halos 50 iba pang dawit sa kaso. Bukod riyan, maaari rin daw makipag-coordinate ang DOJ sa Interpol, ayon kay Yusek Castro. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.